Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, VIP passengers, very important persons, kasakay sa King Air, special na eroplano. Muling umingay ang usapin hinggil sa kontrobersyal na Malita scheme matapos ibahagi ni Attorney Levi Baligod ang isang larawan mula sa loob ng isang pribadong eroplano kung saan makikita ang umano'y dose-dosenang maleta na tila ginawang pasahero. Sa kanyang social media post, direkta niyang sinabi, mga VIP na pasahero ng King Air. Yung iba nasa economy class, sa likod nagsiksikan. 42 na maleta ng buwis ng bayan sa biyahe na ito. Grabe. Dagdag pa niya ang isang pahayag na tila sagot sa mga nagdududa. Sabi niya, sa mga nagsasabing AI ito, ang utak ninyo ang AI. Sa ibinahaging imahe, makikita, by the way, pakita ko lang sandali yan loob ng isang private plane, yan mga mali-maletang nakalagay dyan, nakalinya. 42 lahat na maleta ang nasa loob ng eroplanong ito. Buwis natin yan. Sa ibinahaging imahe, makikita ang loob ng isang luxury turboprop aircraft or King Air type na karaniwang ginagamit para sa mga executive o private flights. Ang cabin ay may premium leather seats, nakaayos sa magkabilang gilid na may makitid na aisle sa gitna. Sa halip na mga pasahero, ang mga upuan ay puno ng malalaking hard suitcases. Ang kabuuang impresyon, isang eroplano na tila ginawang cargo transport para sa mga maleta, ngunit nakaayos sa paraang parang sila ang mga pasahero. Ang larawang ito ay tila karugtong ng mga naunang ibinahagi ni Baligod, kabilang ang mga larawan ng mga maletang tinimbang umano bago i-load. 500 kilograms ata. Tama ba yun? Mabibigat Mga maletang naka-line up sa tabi ng helicopter. Mga maletang sinasabing umabot sa daang-daang kilo at daang-daang milyong halaga. Sa mga naunang pahayag, sinabi rin niya, ito yung unang post ni Attorney Baligod, tinitimbang muna mga 500 kilos ang mga ito, 500 million ang laman, bago isakay sa helicopter. Isang biyahe na ang pasero ay ang buwis ng bayan. Bagamat maring itinanggi ng ilang idinawit na opisyal ang ganitong mga aligasyon, ang patuloy na paglabas ng mga larawang ito ay lalo pang nagpapainit sa diskurso hinggil sa umano'y malawakang anomalya sa pondo ng gobyerno. Grabe Mayroon akong nabasang post. Sino ba yun? Kalimutan ko na. Sabi niya, kung yung ninakaw sana nilang pera sa flood control ay na-save at ngayon nandyan yung pera, magagamit sana pantulong sa naghihikaos na taong bayan. Itong krisis na ito, sabi ng isang dating cabinet secretary ni PRRD, mas matindi daw na kalaban itong gasolina kumpara sa COVID-19 virus. Bakit? Ang COVID-19 virus, ma-quarantine mo. After 14 days, mamamatay na yung virus. Ang pagtaas ng gasolina, hindi mo ma-quarantine. And I agree. Baka mas matinding krisis ito. Dahil maghihirap talaga ang taong bayan. Kami, itong pamilya namin, damang-dama na namin ang hirap. Imbes na makalabas-labas kami, kagaya ng dati, hindi na. Limitado ng paglabas natin dahil
nahihirapan na rin yung budget namin para sa krudo ba o gasolina. Pati pagkain. Dati-dati, every afternoon, lalabas ako with my mga apo, pamilya, kakain. Ngayon, hindi na. Nagluluto na lang sa bahay. Oh, dati-dati, magluto kami using LPG. Ngayon, plano na namin gagamit ng yung traditional ba na panggatong. So kung kami nahihirapan, how much more yung mga kababayan natin na nasa laylayan na kumikita lang araw-araw ng magkano, 400? Hirap na hirap. So lalong nakakainis, nakakadismaya itong nangyari sa gobyerno natin na yung taxes natin, kinakarga lang sa maleta, dinideliver sa mga mangilan-ilan lang. Tapos ang taong bayan naghihirap ng ganito. But anyway, paghigpit na lang sa sinturon ang gawin natin. Dahil pag-aasa kayo ng tulong ng gobyernong ito, madidismaya lang tayo. Kaya kanya-kanyang paningkamot o diskarte. Paano tayo makasurvive itong krisis na ito? Sayang, kung may Tatay Digong pa sana tayo ngayong presidente, nako, maitatawid niya tayo ng krisis na ito. Kagaya ng ginawa niya ng COVID-19. But this time around, I don't know kung paano tayo itatawid. Kaya, ganun na lang. Magsikap, mag-adjust, maghigpit ng sinturon, magtipid. No other choice tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon muna niyang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So bahalag nagaulan, pangyod sila, duol gyud sila kay nalipay silang matagaan og yero. So kompleto. Nalipay daw si ate. So kompleto gyud, lansang, pako, plinsen og yero, kompleto. Tanan. Sila ang matagaan. Salamat kayo sa Ginoo, sir, nga Salamat daw gid sa Ginoo si ate nga naabot na gid ang yero. Di pa gid mi kayo bisag ulan kadako. Nagin mi dito sa highway. Oo. Tanaw gid namo ang kuan. Yatag. Yatag nga yero. Sige. So ang uban naalang sila sa ilang balay, so magkuha lang sila karon kay ulan man nga kusog karon. So wala gid tanan nakaani tungod sa ulan. So iyatod na sa iyaha sa balo nga bahin nga yero. Ug karon mo na ni ang balay ni nanay sa usa ka balo. Oo, kaginuda man gid kando na no. Ato man hano ato nos tulo. Oh, ang iyang balay karon gaulan man, so inaani na gyud ang tulo. Oo, yan ani yan naman ina gayo. So muna ni ang iyang higdaanan. Oo. So nagatulog gyud ang tubig Ato man ano. tungod sa ulan. So naa na gyud sa iyang higdaanan. So gipansumpay-sumpay lang gani ang ero ang sako.
So, inaani na gid ang iyang pagpuyo in town, Nano ni sila nanay. sa Ginoo nga naay hinaba nga sin sa apo nga naluoy gyapon sila sa apo nga lisod kayo akong kabutang kay lisod ang walay bana. Uy, balo naman gud siya. Marami. Wala na biya akong magkasampit. Di ko pagkasampit og anak. Oo, Kay lisod na. salamat. Salamat kaayo sa dunir sa sinsa. Salamat sa Ginoo. Ginoo nalanginan ug sa tigtig yung kumingon kay di na wa ka na ko sin. Oo, sige, salamat kayo nanay. Salamat sa iyo sa tulong si Bibo. Oo, sige nanay.